ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung itinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsimuna po ang lahat. Narinig natin sa unang sulat po ni Apostol San Juan na lagi nating naririnig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Madalas natin narinig yan, God is love. At paano naging mapagmahal ang Diyos? Paano naging mapagmahal ang Diyos? Yun ang magandang tanong eh. Lagi na rin natin naririnig, God is love, God is love. Siguro yung sa likod ng bus, naririnig din, nakikita, nababasa ninyo, God is love. Sa taas ng building, nababasa ninyo, God is love. Sa Facebook profile mo, God is love. Pero lahat ng comment mo, no, mapang-away, no? God is love. But what does God's love mean? At paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal sa atin? Yung nilikha ka lang, mahal ka na ng Diyos. Na yung katabi mo, nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, kilala na siya ng Diyos. Nang tayo ay nasa sinapupunan ng nanay natin, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya yung dami ng buhok natin sa ulo, na ikaw mismo hindi mo alam kung gaano karami yan. Ganon tayo kakilala ng Diyos. At sa tindi ng pagkakilala ng Diyos sa atin, ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaya di ba lagi natin naririnig, "For God so loved the world that He gave His only Son,
Bakit ibinigay ng Diyos ang anak niya? Para iligtas tayo sa kasalanan na nagwawalay sa atin sa Kanya. At yan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Hindi ba ganun din naman kapag sa mga magulang sa kanyang anak, ayaw niyang mawalay ang mga anak niya sa Kanya. Pag alas 10 na at wala pa, magtatanong na yan, nasaan ka na ba? Anong oras na? Umuwi ka na. Ikaw naman, no, nagsasabi ka, si mama naman, no, text ng text, hinahanap ako. Oh. Nakakainis, dito pa ako with my friends. Pasalamat ka, tinatanong ka kung asan ka. Kasi kung hindi ka na tinatanong kung nasaan ka, wala nang pakialam sa iyo yan. Pasalamat ka, hinahanap ka. Dahil nag-aalala siya sa iyo. Pasalamat ka ay hinahanap ka niya. Dahil ayaw niyang mawalay siya sa iyo. At ang Diyos, hinahanap tayo. Patuloy tayong hinahanap. Patuloy tayong sinusumpungan. Kaya hindi ba minsan pag nawawalay tayo sa Panginoon, sa totoo lang, dinadala niya ang Espiritu Santo sa atin para maisip nating magbalik loob sa Kanya. Hindi ba minsan pag masyado ka nang nalalayo kay Lord, parang iniisip mo, parang gusto kong bumalik kay Lord ulit And that is God telling us, bumalik ka na sa akin, namimiss na kita. Bumalik ka na sa akin, ayaw na kitang mawalay sa akin dahil mahal kita. Hindi ba ganun din naman sa magkasintahan? Ayaw ninyong mawalay sa isa't isa. Kahit buong araw na kayo magkasama. Pagdating sa gabi, magtatawagan pa din. Nagbi-video call pa rin. Dahil ayaw ninyong mawalay sa isa't isa. At ang Diyos na nagmamahal sa atin, unang-una, ayaw niyang mawalay sa atin. God wants to be close with us because He loves us. Di ba gano'n naman? Pag mahal mo, gusto mo, kasama mo, kadikit mo, ayaw mong mawalay sa iyo. Sa ating ebanghelyo, tulad ng pagbigay ng Diyos sa anak, sinasabihan din tayo ni Jesus, magmahal kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At lagi natin narinig, magmahal kayo, paano nga bang magmahal? Ayan ang magandang tanong. Paano bang magmahal? At minsan, ang iba natatakot magmahal dahil takot masaktan. Pero, kung titignan natin ang Ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus? Walang dakilang pag-ibig kaysa rito ang mag-alay ng sariling buhay para sa kanyang kaibigan. At ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus, at ang tunay na pag-ibig ay ang pag-aalay ng sarili para sa minamahal niya. Kaya ho ang pag-ibig, hindi ho yan nung nagpagnanais na may matanggap. Pag ang tingin mo ay ang pag-ibig may natatanggap ka, may nakukuha ka lamang, I think you got the wrong understanding of love na napapanood mo sa mga pelikulang may kilig-kilig. Kaya ho yung iba sasabihin, wala na hong kilig, hindi ko na humahal. Naku, yung kilig ho nawawala yan. Pabago-bago ho yan. Emosyon yan eh. Pabago-bago din ho ang emosyon. Kung paano masaya ka ngayon, baka mamaya galit ka na. Ganun ho yung kilig na yan.
Pero ang pag-ibig ay ang pagpapasya na piliin ang minamahal. Piliin araw-araw kahit minsan nakakainis na siya. Kahit minsan hindi kayo nagkakasundo, pinipili mo pa rin siya. Nagnanais ka pa rin na yung buhay mo ay ialay mo para sa Kanya. At hindi ba gano'n naman ang pag-ibig? Pag nagmamahal ka, nagbibigay. Binibigay ang oras, binibigay ang paglilingkod, binibigay ang mga words of affirmation mo sa kapwa mo, sa minamahal mo. Kahit sasabi niyang, ang pangit-pangit ko na, ikaw naman sasabihin mo, ang ganda-ganda mo naman. Para sa tao nagmamahal, siya ay nagbibigay. At hindi ba ang tao nagmamahal handang maglingkod sa minamahal niya? Kaya ho, ang pag-ibig, hindi po yan may natatanggap. Ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng sarili para sa minamahal. Pag-aalay. Kahit na minsan may mga pagkakataon na ang pag-aalay natin o pagbibigay ay may kaukulang paghihirap. May kaukulang sakit. Pero dahil nagmamahal, patuloy pa rin ang pagbibigay. Si Jesus pinakita sa atin ang larawan ng pag-ibig. Ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ibinigay ang kanyang buong sarili para hindi tayo mawalay sa Ama. Kaya sana ganon din. At yun din ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng Ebanghelyo ngayon. Na tayo mga nagmamahal din sa Diyos ay sundan ang daan ng pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig na hindi iniisip kung anong makukuha. Ang pag-ibig na hindi narinig natin sa mga TV o nobela, kundi ang pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jesus. Ang pagbibigay ng sarili, ang pag-aalay ng sarili para sa iba. Kaya ho, ang taong nagmamahal, mapagbigay. Ang taong galit at puot ang laman ng puso, kuripot sa iba. Iniisip lamang ang sarili. Iniisip lang yung kapakanan lamang niya. Pero ang taong may pagmamahal sa puso, ang iniisip niya, ang kapwa niya. Ang iniisip niya, ang kanyang pinaglilingkuran o pinag-aalayan ng pag-ibig. So tatanungin niyo ako, Father, paano pag napapagod na akong magmahal? Sa totoo lang ho, ang taong totoong nagmamahal, hindi ho napapagod. Father, paano yun? Di ba minsan nakaka-stress na ho? Stress ho yun. Pero sa totoo lang, ang taong nagmamahal, walang pagod sa puso niya. Dahil para sa kanya, ang pagbibigay niya ng sarili, ang nagbibigay buhay sa kanya. So, Father, paano yun? Ikaw na nagbibigay, hindi ka nauubusan? Father, ikaw na nagbibigay, hindi ka pa mawawalan? Tandaan yung sinabi ng Panginoon, sa tao nagbibigay, kahit sarili niya, ay kahit kailan hindi mawawalan. Ang Diyos ang pumupuno ng puso natin para magmahal. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin paano magmahal tulad niya. Kaya ho, magandang hamon at imbitasyon sa atin ang ating pagbasa at Ebanghelyo ngayon. Naramdaman natin ang mula sa Diyos ang pagmamahal. Dahil una siyang nagmahal at umibig sa atin.
At ngayon, yung pagdama natin ng pag-ibig ng Diyos na yan, pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kapantay, walang sukat, buong sarili ang alay. Dito rin tayo iniimbitahan, magmahal katulad ni Jesus. Magmahal na walang sukat, magmahal na ibinibigay ang sarili, at ang taong nagbibigay, pinupuno lagi ng Diyos. Kahit po sa pagbibigay ng sarili, kahit sa pagbibigay, ang tao nagbibigay hindi kailanman nauubusan dahil ang Diyos ang pumupuno sa pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin paano magmahal. Amen.